In the heart of this foreign metropolis lives a mother with a heart divided between two worlds. Her name is Jane. She has left behind her homeland, her roots, and most importantly, her family in pursuit of a better future for those she loves the most. Each morning, as Jane joins the throngs of workers in this unfamiliar land, her thoughts are filled with the faces of her children, the warmth of their smiles, and the sound of their laughter. Miles away, they awaken to another day, holding on to promise that her sacrifices will lead them to a brighter tomorrow. Bagaman pinaghihiwalay ng malalayong distansya at walang katapusang mga araw, walang hangganan ang pagmamahal at dedikasyon ni Jane. Siya ay nagtatrabaho ng walang kapaguran, hindi para sa sarili, kundi para sa mga pangarap at pag-asa ng kaniyang pamilya. Ito ay kwento ng lakas, katatagan, at ang hindi matitinag na ugnayan ng isang ina at kaniyang mga anak. Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay, have a seat. So this time, I'm going to announce the final result for your examination. So I have here Miss Heroshane Sumambay. You have 18 over 50. Wapa, you got 18 over 50. And also Miss Giselle Datunan, 18 over 50. So the highest score of our examination, I can't believe because she is very smart in your class. She is Miss Danibay Tubos, a daughter of Jevan Villaveles. Congratulations. Thank you. Class, are you satisfied with the result? Yes, ma'am. Okay. Since we don't have any discussion anymore, so I now give the discussion is over. So class dismissed. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Wait, papa ko ba yun? Oo nga, papa mo yan, babe. Ba't kasama yung teacher natin? Alam! May meeting? Hindi naman sinabi ah. Wait, si papa yun na. Kukunan ko nga. Shane, bakit umiiyak? Mga kailangan ko na pong umuwi dahil yung asawa ko. Sige, umuwi ka na lang muna at kami na ang bahala ng pamasahe mo at para maayos mo ang pamilya mo. Kinabukasan ay umuwi nga si Jane at hindi niya inaasahan ang bumugan sa kanya pa uwi. Mga walang hiya kaya! Ano ba? Hoy, anong ginagawa mo dito? Di ba may trabaho ka? Sinira mong pamilya natin! Itiwan mo ako! Walang hiya! Walang hiya! Kumusta ka na, Jane? Ang asawa ko. May
iba siyang kinakalantari. Tulungan mo ako. Anong dapat kong gawin? Binugbog ka ba niya? Oo. Mag-file ka ng kaso sa bossy para mapagbayaran niya lahat ng mga ginawa niya sa'yo at pangluloko niya sa'yo. Tulungan mo ako maghanap ng abogado. Sige, sasamahan kitang maghanap ng abogado. Matapos ang lahat ng sakit at pagdurusa, si Jane ay nagdesisyon na ipaglaban ng kanyang karapatan. Hindi na siya magpapatala sa takot at walang katarungan. Pumunta siya sa tanggapan ng abogado, dala ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil at pag-aabuso. Hindi niya hahayaang lumipas ang araw na walang hustisya para sa sarili. Isang araw sa korte, lumaban si Jane ng buong tapang. Iniharap niya ang kanyang kaso. Boses niyang nanginginig ngunit puno ng determinasyon. With every word, you could feel the pain, her anger, but above all, her desire for justice. At sa wakas, sa harap ng hukom, narinig ang kanyang boses. Napagtagumpayan niya ang unang hakbang patungo sa kalayaan at paghilom. Naging simbolo siya ng lakas at pag-asa para sa mga biktima ng pagtataksil at pag-aabuso. As she stood outside the court, Jane felt a new beginning. She knew the battle was far from over, but she was ready to face it, supported by everyone around her. She had found her voice and her rights again, and she would never let them go.